Alam mo, ito yung latest ng Octo survey. Okto. From the month of September 30 to October 4. No, it's around 5 days na survey. At makikita natin na yung ating Pangulo ay medyo bumaba ng 6%. Bumaba din si Si Vice President Sara is the biggest loser, negative 12. Wow. At Senate President Mig Zubiri tumaas by 1%. Aba, ang biggest gainer ay si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, plus 6%. Ang laki. Ang laki, ha? Plus 6. Yung Supreme Court Chief Justice natin, Sigismundo, negative 8%. Oo. Alam mo, wag na natin isali kasi yung Supreme Court. Supreme Court. Kasi hindi naman to politiko. That's right. And they don't reveal what they're doing sa Supreme And Court. besides, sometimes they have to do something unpopular pero tama. Oh, well, yeah. Ibatas Ngayon, kung sasama natin to sa popularity rating, baka puro na lang yung ma-influence sila ng ito na kasi tataas yung rating. Yun na lang ini-expect natin na dapat nagsisilbi sa ating bayan. Yun ang isama natin, which is napakalayo naman, out of order. Yung mga hinahalal. Yung justice like Supreme Wala Court, all the justices, blind nga yan Talagang meron at meron gagawing masakit yan. Hindi ba? So wag natin isali yan. Sino man gumagawa nito na isasali ng Supreme Court, yung Octo Art, that's very irresponsible. Ngayon, kung titingnan natin, socioeconomic class, sa ABC, bumaba yung ating Pangulo by 8. Si Sara, bumaba by 19. Laki. Aba, ABC, 19. Wow. Senate President Zubiri, minus 4. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ito, intelligent voters ito, plus 2. Sa Class D, bumaba yung ating Pangulo ng 6. Yung ating Vice President, minus 10. Yung ating Senate President, plus 2. Yung ating Speaker, plus 7%. So it's all pagbaba yung kay Sara, ha? So, nako, itong pinakamaba, Class E. Ito yung mga mahihirap talaga. Laylayan talaga. Ang Pangulo ay bumaba ng 6%. Yung Vice President bumaba ng 22%. Wow. Senate President Zubiri plus 1. And then yung House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay 0. Hindi bumaba, hindi tumaas. Hindi gumalaw. Hindi gumalaw. So, yan. Ito naman, itong survey na ito, ay basehan ito sa kanilang performance. That's right. So, diba? Oo. And of course, especially sa ating Pangulo, siguro apektado siya dahil yung presyo ng bigas ay hindi bumababa. Yung hanggang ngayon, Yung na ating inihilagay. Vice President naman, apektado yan kasi pinaglalaban yung Intelligence Fund. Confidential and Intelligence Fund, which is worth 650 million. Na ngayon Alam mo pare yung 650 million? Kung ilalagay yan sa small and medium, mga MSMEs, malaking tulong sa ating bansa yan. Pwede i-cover ang halos buong Pilipinas na nun, Kong. Diba? Ang laki na nun. Ang laki nun. Ang laki nun. Kahit nga mga siguro mga mabigyan ng mga 200 million. Oh, that is ang laking bahagi ng 650. At saka mga school building, Kong, yung mga paaralan na maya't maya ay inuurirat natin na kulang ng eskwela, kulang ng mga nagtuturo, kulang ng teacher. Hindi ko malaman bakit kung saan dadalhin yung 650. Yun na nga Ha? Tanungin na lang natin si Vice President kung saan niya dadalhin yon. Yun But anyway, si House Speaker Martin Romualdez, dito napapansin natin na hindi pala siya collateral damage or collateral beneficiary ng Pangulo. Why? Yung ating Pangulo bumaba ng 6. Siya Pero tumaas. correct. So that means he has his own following. May talaga may own following at saka kitang-kita naman na itong si Speaker may sarili hong palo may sarili hong ginagawa na hindi siya palaging nakakabit, hindi ba yung when you mention the name of Congressman Pichay, makikita mo kagad sa likod Jibik Lima, hindi ganon. Hindi. May sariling kayod. Hindi siya bongo. Hindi siya hindi siya ganon. So anyway, isa lang ibig sabihin niya na talagang may mataas na approval rating yung trabahong ginagawa ng speaker doon sa House. Maano yung speaker, medyo masigasig talaga. Nakikita naman natin yung kanilang ginagawa even dun sa mga bagay-bagay na at higit sa lahat, ang maraming nakakapansin, to my knowledge,
karamihan sa mga ginagawa ng Speaker and Congress for that matter, marami hong mga panukala na malapit sa sikmura ng mga mahihirap eh. I mean, I don't know Pero yun ang mga naririnig ko sa labas, yun ang mga nakikita ko sa mga text, yun ang mga nababasa ko sa mga advisory. Totoo yan kasi Sikmura. yung biggest problem, hindi lang ng Pilipinas, kung hindi ng buong mundo, ay pagtaas ng presyo ng mga bilihin. That's right. Lalong-lalo na food, pagkain, bilihing pagkain, ay medyo tumataas. Hindi naman natin maiiwasan yan, kaya medyo naapektuhan yung ating Pangulo dahil it's a worldwide worldwide phenomenon. That's correct. Dahil sa gera, ngayon may nadagdagan pa yung gera. Yung gera sa Ukraine, dinagdagan ng and the Israel. Oh. Ngayon yung tension dito sa West Philippine Seas. May Lebanon pa Tumitindi, may liba bagong may China-Taiwan pang nagbabadya. ay nako. Hindi ba? Ano bang nangyayari dito sa ating mundo? Medyo actually naipit si Pangulo doon sa sinasabi niyang 20 pesos na bigas eh. Mukhang bumalab yun kung... Pero palagay ko naman sa tulong ng ating mga kababayan ay talagang ma-achieve niya yan. well, sana nga ha. Kaya ako'y nananawagan sa ating Pangulo na huwag mong iwan yung Department of Agriculture na post hanggang hindi mo masolve yan. Sa bagay. Kasi pag iiwan mo yan at Baka hindi lalo mo na-solve, mahirapan. kung ang presidente nga hindi kaya. Ikaw pa. Ikaw pa. Sino Tama. ka ba biklima para makayanan mo yung 20 pesos? Tama. May Diba? katuwiran. Kayang-kaya mo kumain ng 60 pesos na bigas pero Oo. hindi mo kayang magbenta ng 20 pesos. Convincing nga naman, convincing. Well, tama rin yun, Wag niyo munang iwan yung presidente and make sure, pero may mga pangalan ng tumutunog-tunog na, I don't know, marami ang tumataas ang kilay doon sa mga pangalan ng mga tumutunog na, I don't know, kung ano ang mangyayari. Pero the way things are going, mukhang wala pa naman pahiwatig ang presidente na kanyang iiwanan ng Department of Agriculture ko. At dapat hindi na iwanan. At tayo, pagtulong-tulungan natin kung paano natin mapapababa yung presyo ng bigas. That's right.